Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Radyo Pilipinas, alas 8:36 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaaputon. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Luwat Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Karon nga adlaw sang Miyerkules kadasig lang sang Chimpo, no? Miyerkules na tasubongo, ara na tas tunga sang August. Kaya grabe gid ang panahon naton subong sige-sige ang pag-inulan sa pila ka mga lugar diri sa probinsya sang Iloilo. Sa Iloilo City, padayon na ang klase sa aton siniya nga mga bulutuan. Pero sa iban nga mga banwa, halimbawa sa Banwa sang Santa Barbara, Banwa sang San Miguel, mga ano ba ngalan ka Santos, Santa Barbara, San Miguel, bisan sa probinsya sang Guimaras may pila ka mga kabanwahanan nga nagdeklara sang suspension sang klase. Bangod nga padayon gyapon ang pagtupa sang mabaskog nga pag-ulan tubtob sini nga mga inadlaw. Udlay sa aton nga mga estudyante magpadulong sa eskwelahan amo man sa mga guardian sa mga ginikanan nga nagahimos ang ilang kabataan, especially nga nagapabilin ang aton siniya nga malain nga panahon. Halong gida sa mga may klase, dati dala ka mo raincoat, jacket, kalo, payong, inom sang vitamins para nga kondisyon ang inyo sini nga lawas. sa imo panglakat matakugang Kag makafocus kamo sa inyo siniya nga klase. Ang traffic naman niya sa pila ka mga dalanon naton diri sa may Iloilo City kay nagbalik na sa klase. Pila ka mga state universities no diri sa may Iloilo City. Experience kita sang mapiot-piot nga paglakat sang traffic. Dugangan pa kag may pila ka mga road repairs nga ginapatigayon sa mga major streets naton diri sa Iloilo City. Kung diri ka magagi sa may San Isidro, Sambag, pakadto sa may Haro Plaza, ara gid ang grabe nga traffic kay ang kayuhanay da sang tubo blas ang Metro Pacific. Ara gid dira ang kutkutanay no kag ang dalan da ginapang butangan sang mga warning signages. sa imo Kung ikaw isa ka motorista daw makonfuse ka kung diin ka magi kung sa tuo o kung sa wala. Plus pa nga damo na da na disgrasya. Kung madulom ang dalan, may street light man na. Galing kay Konkisa, ang aton man nga mga motorista kung pahabog man bala. Kulang sa sa disiplina kag paburhot man. Makibot kada mahulog ang imong ruida sa gutter o kung sa batsihon nga dalan, malukso kag ida subong.
Halong gid sa mga motorista naton nga nagaagi dira nga area. Kuha na day ng Lopez Haina Street na day. Sa imo pag-iay-iay, Sa aton talalupang doon nga mga balita, hindi makatulog sang dulugay. Hay, inday, sa imo yuhong nga tunay, dugan ko sa imo nalipas. naglabot na sa pulo ang napatay sa probinsya sang Iloilo bangod sang leptospirosis suno sa Provincial Health Office. Lakat, Aryo, amuning masubo kung ikaw wala may pilas ka sa tiil, may katol ka sa tiil, dugan ko inday. tinag-ulan-ulan kang nagbaha-baha subong kay grabe ulan tapos open wound, nag-ubog ka sa tubig nga mahigko, hilanaton kabi no, maglain matsyag mo tapos may sintoma ka nga nagabatyag ka na sang daw hindi manami pero wala ka nagpa-check up sa doktor base leptospirosis na hindi nyo hindi nyo pag-i-underestimate ang mga simptomas sang leptospirosis kay tama ina kadelikado ang manami sina tungod nga may mga available nga mga bulong sa aton sini nga mga barangay health center, municipal health office naton, pamangkot ka muda kung may ara sing available nga bulong, inom ka muda yon, especially kung nakaubog ka sa kanal, sa talamnan nga may bukas ang may pilas ang imong nga tiil, ipa-check up dayon no. Mas maayo gid nga makasiguro kita pagpaniguro ka mo, pa-check up ka mo sa mga doktor dira, mga health center, sa mga klinika. Especially, hindi nyo napagulaton pa nga, nga may sintoma. Dugan ko Kung sa kita nyo nga may open wound ka muda, ipakonsulta. Kay may ara man kita sing mga available nga mga bulong sa leptospirosis. Kay sa datos sang aton sini nga Provincial Health Office, pulo na yang napatay bangod sang leptospirosis. Hindi daw hindi manami, hindi tantong gusto ina nga madugangan ha, especially nga subong nga ari kita sa inubugay bala nga season. kay gali na. Sa aton siniyang tig-ululan nga panahon, importante nga handaan naton. Ano nga mga balatian handaan naton? Magluwas sa leptospirosis nga ubugay kita sa mahigko nga tubig, ara ang dengue, ang mga ang mga ilistaran sang lamok ni laban-laban amo gining bentang-benta subong. After pag-ulan, initan be pila ka adlaw. Kanami ginaipangitlog sang aton sini nga lamok. Sa balay. Ihalong kita sa aton siniya nga pagpanghanda no sang sining mga balatian nga posible magtuhaw tungod sa panahon sang tig-ululan kay hindi naton gusto nga magsaka ang kaso sang dengue, leptospirosis kag kun ano pa nga mga waterborne illnesses. Day, kay gali na gumbang. Oh, yeah. Inday, bisan luspot lang ang balay, basta wala lang sang away, pangabuhita matawhay. Inday, sa dugan ko gapanalay. Subong nga mga tinion, kuwaon nato na pinakaulihi nga lakat sang panahon kay dito may na-monitor nga low pressure naman. Ang aton sini nga pag-asa upod naton sa linya si Ma'am Leonor Silvestre. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning. Muna ang ating latest weather update para sa karon ni adlaw sang Wednesday, August 12, 2026. So, southwest monsoon ang padayon nga nag-aapekto sa Luzon, kag mayaraan naman na kita may nga ginamonitor nga isa ka tropical depression sa sagwa sa ating Philippine Area of Responsibility. And as of 3 a.m. kaginang aga, orihinin na sa platan nga ang iya sentro ay as may 1,990 km east of extreme northern Luzon. May maximum sustained winds nga 55 km per hour near the center, kag kastanas nga up to 70 km per hour. Ang iya hulag ay pa east-northeastward at 30 km per hour. So manabo man ang chance nga magasulod siya sa atin nga par kay kung pag-antawan ta ang iya hulag or iya dalagan ay papalayo man ni siya sa atin nga par. And then, diri naman sa Western Visayas ay mag-experience kata sa partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms tuga sa mga localized thunderstorms. Makasarangan tubtub makusog naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest nga magadala sa makasarangan tubtub mabalod nga kadagatan.
Forecast temperature natin generally nasa 25 to 34 degrees Celsius. Ang adlaw na butlak din ng alas 5:40 sa aga, kung magatunod ini alas 6:10 karon sa hapon. Pag muna ang atong latest weather update, halin dires may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Leonor Silvestre, madamo ginya. Salamat. Ma'am Leonor, sa nasiling nimo no, may ara kita na monitor nga LPA, may ano ini, maka-enhance ini sa aton nga gina-experience naton nga pag ulan-ulan nga tiyempo subong o kun habagat diri sa Western Visayas. Well, ang hindi nga bagyo ang ginamonitor natin, sir, wala man ni siya ti direktang epekto sa aton. Kag ang mga pag-ulan nga na-experiensyahan natin subong nga aga, ay duga sa mga localized thunderstorm na. So we expect nga magasigi-sigi pa ning aton nga panahon subong no, ining daw pabugso-bugso nga pag-ulan kag magalumon nga tiyempo. Well, sa karon naman, sir, ay generally fair weather naman nakita subong nga sir, ng mga inoras. Madamo nga salamat Ma'am Leonor sa imo sini nga time maginatag diri sa Radyo Pilipinas. Thank you gid ma'am. Good morning. Welcome, sir, ka good morning man sa inyo. Nabatian si Ma'am Leonor Silvestre sa pag-asa sa pinakaulihing nga lakat sa panahon. May na-monitor naman nga LPA malayo sa aton sini nga pungsod sa Gwa Pasangpar. Pero balaan naman naton nga bisan nga malayo ang LPA, malayo ang bagyo, daw sige-sige gining localized thunderstorm. Pagulan-ulan nga aton sini nga na-eksperyensyahan sa mga mangungumata pabor gid ini ha. Sa aton sini nga mga nagakinahanglan sang tubig sa ila sini nga mga talamnan, mapasiguro ang maayo nga tubo sang mga humay kag magaresulta ini kabay pa sa maayo nga produksyon. Ang ini nga panyempo bla no, it's test gid ini sa aton sini nga mga drainage, suba, flood control project kung paano mag-perform ang ini nga mga proyekto sa sini nga mga tinion nga tig-ululan mao diri ginaton tanan-tanan madumduman. Diri naton makita ang importansya sang mga flood mitigating structure nga ginapaubra sa aton siniya nga gobyerno sa nagkalain-lain nga distrito once nga magtupa ang bagyo. Diri mo makitaan kung ano kung effective giman ni katama naga-function ng mga drainage naton. Connected bala ang drainage system naton sa kada isa. Diri ka lang istar sa balay. Di sa inyo da nga mga lugar, kumusta ang status da sang pagbaha-baha? Iti aside sa matest diri ang quality sang mga infrastructure nga ginapatukod, hindi naton malipod nga kag manigar nga ano nakita. Ang epekto sang climate change daw tama na gid ka lain. Lain na gid subong ang amount of rain, ang kabaskugon sang hangin. So medyo dapat ang pagpanghanda naton ma-enhance ang mga LGUs naton, ang mga MDRRMCs naton dapat sa ila sini nga annual planning kag sa ila nga mga proposed programs and project dira sa resiliency abi no. Dapat level up man ang aton nga anticipation sa kung ano nga sahi sang panyempo ang aton nga posible nga matubang. Mag-July, August niya mo ginayang peak da sa mga bagyo. Peak sang malain nga panahon, storm surge, habagat kag kun ano pa. Dapat handaan naton ini as well as ang projection sang El Nino kay ti kun ano ka baskog sang hangin, ano ka kusog sang pag-ulan, ano kataas ang rain volume nga aton gina-absorb. Ang threat sa drought ara gid kag parts sang projection nga ginapahibalo sa publiko sa aton sang pag-asa nga magpanghanda sa tanan nga tion. Muna may advantage gid no. Kung mag-El Nino ga pangamuyo kita nga tani mag-ulan madukadugay na gid bala ulan. Kung mag-ulan naman nga daw straight ya muna kapangayo man kita nga tani masilak-silakan kita sang adlaw, mapamala ang aton nga palibot kag makapadayon kita sa aton mga outdoor activities. Amo man ang mga ongoing infrastructure project kay ti gasiling ginang aton mga kontraktor nga maglain tiyempo, laban-laban maapektuhan ang amon sini nga calendar days. Di namon mahit ang deadline, posible ma-delay ang amon project. Di dira sa may kuan aganan flyover, kita naton na subong ang kasakuon sang obrahanay da. Kay ginmando na sang Department of Public Works and Highways
ni Secretary Dizon kag sang aton presidente nga dapat by the end of the year o kung sa December magamit maagyan na nada ang Aganan flyover, although nga hindi nga 100% mangin makumpleto na ini kundi maagyan bisan one lane lang anay. Muna nga dapat pasensyoso gid kita da gaagi kita dira maka-experience kita sa traffic, pero ang end result sini ang long term goal nga ti kung may nagasako da kag may medyo may huol may dugay na nga daan nga wala maobra mo ti subong kay ginaobra na basta ginaobra matapos gina sa amat-amat ng pasalamatan tada kung mabukas na nadara ti galing kay ang pagkutkot sang pundasyon kay ti jet grouting da subong sa sina nga area ting pundasyon daan da sang taytay ara sa suba no ti siyempre kung magbaha na karon hindi man na sila makapadayon obra no, hindi man sila da makadrill. Kag may mga braces da subong mga steel braces dira nga kung tandaan nyo to nga do a month ago na nga nagwaswas ang ulan no kag nagdalo do nagkuan naapektuhan nagkiliwi. Pero ang braces lang ang nagkiwi ang pundasyon wala kaya mo nang ano gidang ginapapag-on sa aton siniya nga DPWH na before ipahamtang ang mga structure sa ibabaw sang sining flyover dapat mapasiguro nga ang pundasyon naton mapag-on no amo nang purpose sang ongoing jet grouting activity. Di kun gaulan kag bagyo siyempre amo nang ginaistoryahan naton may direct impact ini sa calendar days sa target deadline sa aton siniyang kontraktor kung saan o matapos. Ti kabay pa nga mangin balanse. Kung kinahanglan 24 hours o manabla, ti kung kisa kung maayo chimpo, ang iban sina kung lagso nilang target, hindi lang sila adlaw ga obra, pati gabi sige obra kay ti kung gabi gani tawhay mo. Ang mga motorista taga palahuway, wala damo gaagi, tibot silingon mapadasig ang pagtrabaho sa aton sini nga mga proyekto. Ang imong nga supat malapor sila. Ang iba naton nga mga balita especially ining expo sa aton sini nga mga negosyante nga pagapatigayon non subong dira sa may Iloilo City sang Iloilo City government. Sa iba na lang naton nga programa ipalayag no ang pahayag imbitasyon ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa sining ginahiwat o kung pagbukas sang business expo o kung vendors expo subong adlaw Sa imo nalipay. dira sa may Marriott Iloilo, sa may hotel sa may Marriott Iloilo. Sa imo Dako ni nga bulig sa aton sini nga mga negosyante kay ti part ini sang ginaduso gid sang aton sini man nga lokal nga panguluhan ang pagbulig sa mga magagmay nga negosyante naton. Uban mga balita sa aton nila nga Facebook page ninyo bantayan, especially ang aton nga pagmonitor sa aton sini nga mga panahon, sa low pressure nga ginamonitor sa aton sini nga pag-asa kag iban pa nga mga balita naton. Salamat gid sa mga nagaupod sa aton siniya nga pagpangalagad subong nga aga sa aton siniya nga Facebook page si tutok gatulog Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. sang tulugay. Wala na kita sang tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ako naging lamang inyo alagad Junel Baclay mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Dugan ko sa imo nalipay. Hindi mapunggan. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.